Ilang sandali nakita niya itong tinungo ang kinaroroonan ng girlfriend nito na kanina pa matalim ang mga titig sa kanilang dalawa. Nakita niya ang paghawak ni Derek sa braso niya. Pumiksi ito ngunit mas matigas ang lalaki at inakay ito papasok sa kabahayan. Naiwan siyang natitigilan sa kinaupuan nang biglang may pumalakpak sa kanyang harapan. Good job! Anitong di niya malaman kung tinutuya ba siya o pinupuri nito. Great acting! Nakuha mo talaga ang gusto kong mangyari? Ani Jove na inakala pang palabas niya lang lahat. Hanep ang batang to. Halos mamatay na ako't lahat-lahat. Great acting daw. Sarap batukan. Ani niya sa sarili habang nakatanaw sa nakangiti na nitong mukha. Maya-may naisipan niya tong asarin. Agad na nilahad ang palad sa harapan nito. Otomatikong napalingon to sa kanya at napatingin ng tuwid at sa mata ang pagtatanong kung para saan ang paglahad ng palad nito. Ngumiti siya at saka nagsalita. I did well on my acting so I guess I deserve a nice talent fee. Ngiti rito nang biglang dumilim ang muka at nagpamewang. Nang ibubukan nito ang bibig agad niya tong pinigilan. Oops, I am telling you, no talent fee, no work for the next pang-aasar palalo dito. Na makitang tila naman naisip nito ang sinabi agad na umayos ng tingin. Okay, I will see how much money I have on my piggy bank. Maktol na wika nitong padabog na umalis. Napatawa siya na malakas sa sinabi nito. Alam niyang walang laman ang piggy bank nito dahil ilang ulit na rin siyang pumasok sa silid nito at inalog iyon. Nope, alam kong walang laman yon. Natatawang turan. Ganto na lang para mabayaran mong talent fee ko, do whatever I wanted to do. What? Eksahiradang bulalas nito na muli tumiim ang tingin. Okay then, walang tutulong sa'yo kapag naririto ang babaeng yon. Aniya tukoy ang kasintahan ng ama. I will do whatever you want and do the same as well. Aniya na tipong nakikipag-deal dito. Nakita niyang nag-isip ito. Deal. Tuluyan siyang napangiti sa pagpayag nito. She knows that she can use Drove to gather information about his father. Okay, you can start your work. Can you get me some water? Utos dito. What? Gilalas na maktol nito na tila napaka-imposibleng nais niyang ipagawa dito. Okay, ayaw mo? Eh di ayaw ko rin sa deal natin. Ingos dito. Okay, I'm going. Padabog pang paalis ito patungo sa kabilang panig ng pool para ipagsalin siya ng tubig na kakalagay lang sa isang kawaksi. Tuloy di niya mapigilang mapangiti, lalo pa na maalala ang ginawang pag-alalay at pagbuhat ni Derek sa kanya. Ang simpleng pagkakadikit ng mga balat nila ay nagdulot yon ng pagkapa na tila mumunting kuryenteng gumising sa natutulog na damdamin. Ang malamyos itong pagkaplos sa mukha, ang paghawak sa kanyang mga kamay ay tila ba ayaw na niyang bitawan siya nito. Ang pagbuhat ito sa kanya paahon sa tubig ay tila dinuduyan siya sa sarap ng pakiramdam. Sa isipin yon, di niya namalayan kanina pa palang inaabot ni Jove ang baso ng malamig na tubig sa kanya at walang ano-ano ay ibinuhos na ito sa kanya. What the? Aniya sa kabiglaanan nang paliguan siya nito ng malamig na tubig. Ngalay na ako. Kanina pa kita tinatawag pero hindi ka nasagot. Kaya binuhos ko na sa'yo para mahimasmasan ka. Mukha kasing nananaginip ka ng gising dahil todo pang ngisi mo. Kita pati gilagid mo. Anitong muling humalukip-kip. Aba, maldito talaga. Matalisod ka sana. Wala sa sariling turan habang papalayo ang bata sa kanya. Na maya-maya ay bigla nga itong natalisod at bumagsak sa pinakamalalim na parte ng pool. Bigla siyang nabahala dahil wala nitong suot na life vest. Agad siyang napatayo. Drove! Drove! Sigaw niya habang nakatunghay sa bata. Nakitang wala na ron si Manang Bining at ang dalawang pastid. Hindi niya na malahing umahon na pala ang mga ito. Halos di malaman ang gagawin sa sandaling iyon na makita, kumakampay na ang bata. Parang maubusan to ng paghinga dahilan para mas lalong magpanik. Drove! Malakas niyang sigaw. Ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Nanginginig na siya sa takot. Wala naman siyang masamang hangarin sa sinabing matalisod ito. Pero hindi niya rin naman akalaing napakalakas niya kay God para automatikong kanyang hiling. Diyos ko, Drove! Malakas na sigaw, sunod ng paglusong sa tubig upang iligtas ito. Bahala na si Batman. Aniya sunod ng ginawang pagtalon. Mabilis naman siyang nakarating sa kinaroroonan ng bata at agad niyang hinila para makalanghap ng hangin. Kahit nasa ilalim siya ng tubig, ramdam niyang nakakahinga pa ito. Grabe ang dasal niya ng mga sandaling iyon. Lahat na'y ginawa niya para lang makaligtas silang dalawa. Nabubisit siya dahil hindi man lang siya napag-aralang lumangoy. Di sana madali lang to para sa kanya?
Katatapos lang mag-shower ni Derek, yun na ang pinakamabilis sa paliligo niya dahil kailangan niya sa bahay nito at makapag-usap na rin sila ng masinsinan. Nasa parteng malapit siya sa may bintana habang tinutuyo ang buhok na makita ang isa eksena sa pool na pinanggalingan. Dalawang tao na nanghihingi ng saklolo. Shit! Malutong na mura at saka mabilis na tumakbo pa roon. Pagkalabas nila ng silid ay nakamaang na sa kanya si Manang Maring at si Manang Bining na tila naman nakakita ng multo at saka nag-iwas ng tingin ang mga ito. Wala na siyang pakialam kung ano pang reaksyon ng mga to sa ginawang pagmamadali. Ang importante, mailigtas ang dalawa sa pool nila. Ngunit na makarating nakitang naroroon ang ama. Suot pa nito ang American nito habang inaahon ng anak ni Heidi sa tubig. Gusto niyang matawa sa itsura ng ama nang ganap na itong makaahon sa tubig. Siguro papasok pa lamang ito sa opisina niya nang matanaw ang dalawa kaya't naka-Amerikana pa ito, kurbada at black leather shoes na ngayon tila basang sisiw na. Sa gilid naroon si Heidi habang yakap ng anak na si Job. Halos walang tigil ang dasal niya na sana may dumating at iligtas sila. Nang tila maubusan na siya ng hininga ay parang handa na niyang tanggapin na hanggang doon na nga lamang yata ang buhay niya. Ipipikit na niya ang kanyang mga mata at ihintaying malagutan siya ng hininga nang makarinig ng labusaw ng tubig na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Muli, nabuhayan siya ng loob. Nang biglang may humawak sa kanyang braso pa itaas. Nang ganap na makalanghap ng hangin, kagad hinanap si Job. Nakahawak na to sa gilid ng pool at nakikita nang ihina itong umakyat doon. Agad na tinungo ito. Okay ka lang ba? Naiiyak ding turan pa nito. Nakita niyang umiiyak na ito at walang ano-ano ay niyakap siya nito. Dama ang panginginig ng murang katawan nito. Sorry, sorry. Iyak na turan dito. Huwag ka mag-sorry. Walang may kasalanan. Aniya dito. Okay ka lang? Muling tanong nang tumango naman ito ngulit bakas pa rin sa mukha ang tila takot sa tubig. Nabigla si Derek na makita ang itsura ng ama. Sa paglangoy kasi nito ay natanggal ang wig na nilalagay nito sa kalbong bahagi ng ulo nito. Ngunit nang tumingin naman to sa kanya, tila mas lalong ito pa ang nabigla sa kanya. Napatingin tuloy siya sa sarili at doon nakitang naka-underwear lang pala siya. Nakalimutan siyang mag-short sa kabiglaanan kanina. Kaya pala gano'n na lang siya tingnan ng mga kawaksi niya kanina. Nang bumalik ang tingin sa direksyon ng ama ay nakitang nakatingin na rin sa kanyang anak at si Heidi. Bigla'y tila nahiya siya, lalo na't ang brief may tatakpang Spider-Man ito. Kahit medyo napagod sa kakakampay kanina, tila gusto niyang magbunghalit sa tawa na makita ang amo sa ayos nito. Tila bata ito sa suot na Spider-Man na brief. Hindi niya namalayan, napangiti na pala siya. Spider-Man pala ha? Aniya sa isipan. Nang mayamay nagsalita ang Don, ito ang tumulong sa kanila sa bingit ng kamatayan. Maging dito hindi maiwasang matawa dahil naiwan pa ang kapirasong wig nito sa swimming pool. Kalbo tuloy ang bandang tuktok ng ulo nito. You should take a swimming lesson. Anito sa kanya, tsaka nakitang tinuro nitong anak na si Derek na nooy inaabot ang tuwalang nasa bench at ibinalabala yon sa kanyang bewang. And you? Turo nito kay Derek. Hire a swimming instructor para sa lahat. Dagdag pang wika habang basang-basa ito. Ayoko nang maulit pa ulit to. Anito at pumasok na sa kabahayan. Kinabukasan may nakuha na si Derek na swimming instructor na mga to. Ayaw na ayaw niyang maulit pa yon at baka sa pangalawang pagkakataon may hindi magandang mangyari na. Lahat handa na. Naroroon na sila sa poolside ng area, ngunit ni isa'y wala pa ring lumusong sa tubig ng ilang sandali, dumating ang dalawang lalaki. Si Derek kasama ng isang lalaki na tansya nila ay ang swimming instructor nila. Gwapong lalaking kasama ng amo, mala Jericho Rosales ang mukha, maging ang katawan nito. Maging si Manang Maring at Manang Bining ay talagang kinlig pa na makita ito na isama pa sila Linda at Minyang, nakapa kasama nila sa bahay. Lumapit ang mga to sa kanila at ipinakalala to ni Derek sa kanila. Guys, ito si Carlo, ang inyong instructor. Pakilala pa nito. Mataman niyang pinag-aralan ang katawan at itsura ng bagong lalaki. Shit ang gwapo rin na Shokoy na to ah. Aniya sa isip. Napansin ni Derek ang masuyong paghagod ng tingin ni Heidi sa lalaking kasama. Bigla'y tila gusto niyang mainis dito.
May itsura din naman to pero di hamak naman, mas gwapo siya. Kung ito'y mala Jericho Rosales, siya naman mala Josh Duhamel, Hollywood actor. Pero kung suyurin to ng tingin ng babae, tila ba wala siya roon. Bumaba pa ang tingin ni Heidi hanggang sa makita ang suot ng lalaking skimpy swim trunk. Hindi tuloy niya mapigilang mapakagat-labi na makita ang kaumbukan nito sa harapan. Napalingon siya sa mga kasamahan na tila pareho din ang tinitingnan ng mga ito. Nanlaki naman ang mata ng dalawang matatanda. Mas lalong nabana si Derek sa nakikitang reaksyon ng babae, sa nakikitang figura ng bagong swimming instructor ng mga to. Kaya agad niyang inutusan nitong unahin na nito ang anak na si Jove na agad namang tumalima. Lahat tinungo na ang pool pero naiwang nakatigagal si Heidi. How is it? Malaki ba? Aniya. Oo, malaki. Wala sa sariling nasambit nito na tila ba gising na nananaginip ito. Gusto mo ba? I like that. Muling tugon ni Heidi na nakatitig pa rin sa bagong instructor. Kung paliparin kaya kita sa tubig, imbes na paglangoyin. Mataas ang boses ng babae dahil tuluyan na siyang nabanas. Tila ba pinagnanasahan pa rito ang lalaking kinuhang instructor nila. Tila biglang nagising si Heidi nang marinig na ang galit na boses ng lalaki. Ano ba? Bakit ka ba naninigaw? Sikmat dito. Ikaw? Nakakita ka lang ng machong katawan ng lalaki, naglaway ka na kaagad. Talak dito. Naglaway? Hindi ba pwedeng humanga lang ako? Duh! Ang ganda kaya ng katawan. Aniya rito na tila mas lalo pa nitong kinagalit. Di hamak namang mas maganda ang katawan ko doon. Ani Derek na kinatawa na malakas ni Heidi. At siningit pa talagang sarili. Selos pa more. Natatawang bunyi sa isipan. Nabigla si Heidi sa pagkukumpara ng lalaki sa sarili sa bagong instructor. Tama naman to pero nung ibig nitong ipakahulugan sa pinagsasabi nun sa kanya. Bakit? Sinabi ko bang mas magandang katawan niya sa'yo? Bara niya rito at kita niyang pagtaas ng kilay nito sa sinabi. Natigilan naman si Derek sa sinabi ng babae. Bakit ba niya kasi kinumparang sarili dun sa lalaki? Nagkaroon tuloy ito ng pagkakataon na barahin siya. Kung makatingin ka sa ano niya parang hinuhubaran mo. Pag-iiba niya ng usapan. Ang alin? Maang-maangang tanong dito. Sus, kunwari ka pa. Halos mapakagatila ka pa nga labi pala? Nalaki ang mata ni Heidi sa sinabi ng lalaki. Pati pala yon napansin ito? Ano magagawa niya kung medyo bulgy ang nasa harapan ng lalaki? If you see naman, mas malaki ang muscles ko doon. Anitong pinagdiinan pa ang salitang muscles. Lalo pa nanlaki ang mata ni Heidi sa sinabi ng lalaking kaharap at napaawang na rin ang bibig. Ang bastos mo! Singhal nito at tinutumbok ito. Mas lalo siyang nahalayan sa sinasabi nito. Wala akong sinabing mali. Baka ikaw ang bastos. Iba sigurong iniisip mo. Tudyo nito sa kanya. Sabi ko, muscles. Muscles sa puwet. Paglilinaw niyang natatawa na makitang pulang-pula na ang mukha ng babaeng kausap. It seems you're thinking something. Kung gusto mong tingnan, pwede rin. Bulong na asar pa nito at tinungo isang bench at saka nahiga roon. Nang gigigil na naman si Heidi dahil sa pangatlong pagkakataon, naisahan na naman siya ni Derek. Inis na inis man dito, wala siya nagawa kundi ang dalahan na lang lahat para matutunan kung paano lumangoy. Matapos ng halos 1 oras at kalahati, medyo nakaalalay na siya. Mabuti na rin yon. Nakikita niyang medyo seryoso ang instructor nila. Gwapo, pero hindi man lang nangitit kung magsalita ay paiwas pa. Tuwang-tuwa siya nang sa wakas, medyo alam na niya. Sa sobrang katuwaan halos mapayakap siya sa lalaking katabi na nagtuturo sa kanya. Napatayo si Derek sa kinahigaan na makita na yayapasin ni Heidi ang lalaki sa sobra niyang tuwa. Oh my God! I did it! I did it! Masayang sigaw nito. Na makitang nakahawak pala sa lalaki, nahiya siyang bumitaw. Sorry, na-excite lang ako. Nahihiyang bumitaw dito at mabilis sinanap ang mga mata ng boss. Nang mayabay nagsalita ang lalaki at sa pagkakataong yon, hindi na paiwas. Okay lang po, ma'am. Anito at nakita ang bungi nitong ngipin. Bigla tila na turn off siya dito. Peste, natanso ako doon Aniya sa isipan. Sayang ang gwapo, pero pahamak ng ngipin yan. Di bagay sa itsura. Sa bagay ko ito magiging boyfriend niya man. Okay na rin. May mga postiso naman. Sa naisip, hindi niya mapigilang mapangiti. That's enough! Malakas na sigaw ni Derek.
Hindi na niya matagalan pa nakikitang yapusan at ngitian ng dalawa. Hindi niya alam kung bakit nagsiselo siya sa instructor na napili niya. Kinagabihan, kapapatulog pa lang ni Heidi sa mga bata na waling makarinig ang tinig buhat sa kanyang earpiece. Hello, mahinang sagot dito. Heidi, we need your help. Tinigaw ng isang kasamahan. Why? What's happening? Nagtatakang tanong sa mga ito. Tila may tenson sa tinig nito. Alexis is in trouble. We need your help. We locate her already. Turan ng nasa kabilang linya. Batid niya na si Winona ito base sa timbre ng boses. Dinala siya ni Stoneman sa isang isla. We need backup if ever. Anito. Kailan niyo babalak lumusob? Tanong kaagad niya. Inihintay pa namin ang go signal ni Black Dragon, but be ready. Anito at nawala na sa linya. Muli na siyang nagpatuloy sa paglalakad. Nang matapat siya ng silid ni Derek mula sa silid ng mga bata sa ikalawang palapag ng bahay, madadaanan niyang silid ng amo pababa sa hagdan kung saan nasa ibaba ang silid nila. Sakto napatapat siya ng maulinigan niya. Tila may kausap ito, kaya't naisipan niyang osyosohin kung sino at anong pinag-uusapan ng mga to. No! Hindi mo makukuha si Dale sa akin. Never. Legally adopted ko na siya kaya ikaw, wala ka ng karapatan sa kanya. Malakas na tura nito. Okay, then file a case. Magkita na lang tayo sa husgado, Nicole. Ipaglalaban ko ang karapatan ko. Maswerte ka nga't di kita kinasuhan nang ipaako mo sa akin ang anak mo na hindi naman talaga sa akin. Singhal nitong tila galit na galit sa kausap na babae. Nagulat siya sa narinig. Hindi niya anak si Dale? Aniya sa isipan na biglang matabig ang isang bagay na naroon. Lumikayo ng ingay na agad niyang kinabahala hanggang sa marinig niya mga yabag na papalapit sa pintuan. Mabilis siya nagkuble sa isang gilid. Abot-abot ang dalangin na sana hindi siya nito makita. Narinig niya ang pagbukas ng pinto nang may makitang tila hinahanap pa nakagawa ng ingay. Bigla siya nabahala dahil konting lakad na lang nito makakarating na sa kinaroroonan niya. Meow! Panggagaya niya sa huni ng pusa. Nakita niyang bumuntong hininga to nang marinig nito ang nilikang huni. Pusa lang pala. Dinig na wika nito at naglakad pabalik ng kwarto nang mayamay na hinto. Paano nagkaroon ng pusa dito? Dinig niyang tanong nito sa sarili. Shit! Mahinang sambit niya nang marinig ang huling sinabi nito. Kasabay ng pag-usal na sana'y bumalik na ito ng silid nito. Muritong nagpatuloy sa paglalakad at narinig ang pagsarana ng pintuan nito. Maluwang ang ngiting lumabas sa pinagkukublihan at muling tumapat sa silid nito para makababa na ng hagdan. Ngunit hindi pa man niya naihahakdang ang mga paa pababa ng hagdan, muling bumukas ang silid nito. Kasunod ng isang pamilyar na huni. Meow! Meow! Nakakalokong ulit ito sa ginawa kanina. Agad siyang napabaling dito at nakita ang nakangiti nitong mukha. Why do you need to hide and pretend that you are a cat? Tanong nito sa kanya. Wala siyang maapuhap na isasagot dito, pero ayaw niyang patalo this time. Wala lang, trip ko lang, aniya rito. Nakita niyang napakunot no ito. Huwag ka mag-alala, next time, aso naman para maiba. Tuwang-turan saka bumaba na para makawala sa pang-uusisa nito. You're crazy, dinig na tura nito. I love you, tugon na sagot dito kasabay na isang flying kiss sa lalaki. Nakita niya natigilan to sa pagsasabi niya ng I love you rito, kaya't mas lalo niya pang inasar. Good night, dream of me? May kalakas ang wika para madinig nito dahil nasa ibaba na siya. Hindi tuloy maiwasang mapangiti ni Derek sa kalokohan ng babae. Kahit papaano nalugod ang puso niya sa pagsasabi nito ng I love you, kahit alam niya na biro lamang ito. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip na marahil narinig siya nito habang kausap si Nicole.